Kindergarten. Ikatlong markahan. Ikalimang linggo. Appreciating our country. The Philippines has a variety of land and water forms. Unang araw. Ang Pilipinas ay may iba't ibang anyong lupa. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na pinaliligiran ng karagatan. Ano-ano ang mga anyong lupa sa Pilipinas? Ano-ano ang mga anyong lupa na makikita sa inyong lugar? Mga anyong lupa, bundok mountain. Mataas na anyong lupa na karaniwang may matarik na dalesdis. Burol Hills, maliit at mababang anyong lupa, kumpara sa bundok. Kapatagan Plains, malawak at patag na anyong lupa na karaniwang ginagamit sa agrikultura. Talampas Plateau, anyong lupa na mataas pero patag ang ibabaw. Lambak Valley, patag na lupain sa pagitan ng mga bundok o burol. Bulkan Volcano, bundok na may butas o bunganga at maaaring sumabog dahil sa magma. Pulo Island, maliit na lupain na napapalibutan ng tubig. Tangway Peninsula, bahagi ng lupa na nakausli at napapaligiran ng tubig sa tatlong panig. Disyerto, mabuhangin at tuyong anyong lupa, bagamat bihira, may mga lugar sa Pilipinas na maituturing na semi-disyerto. Letrang NG. Bilang 20. Ikatlong markahan. Ikalimang linggo. Ikalawang araw. May mga aktibo at hindi aktibong bulkan sa Pilipinas. Ano-ano ang mga aktibo at hindi aktibong bulkan sa Pilipinas? Saan sila matatagpuan? Mga aktibong bulkan. Bulkang Mayon, Albay. Kilala sa halos perpektong hugis konong anyo. Huling pagsabog, 2023. Bulkang Taal, Batangas. Itinuturing na isa sa pinakamaliit na bulkan sa mundo ngunit napakalakas sumabog. Huling pagsabog, 2020. Bulkang Pinatubo, Zambales, Pampanga, Tarlac. Nagdulot ng isa sa pinakamalakas na pagsabog noong 1991. Bulkang Banahaw, Quezon, Laguna. Itinuturing na sagrado ng mga lokal ngunit itinuturing na aktibo. Bulkang Bulusan, Sorsogon. Madalas magpakita ng aktibidad tulad ng usok at lindol. Bulkang Iraya, Batanes. Bulkang Hibok-Hibok, Camiguin. Mount Arayat, Pampanga. Mga hindi aktibong bulkan. Bulkang Malindig, Marinduque. Mount Isarog, Camarines Sur. Mount Majaas, Antique.
Mount Lantoy, Cebu. Mount Kalatungan, Bukidnon. Mount Matutom, South Cotabato. Mga bagay na nagsisimula sa letrang NG. Ngiti, ngipin, nganga, nginig, ngiwi, nguya, sanga, bungo, peiteng, sungay, ilong. Ikatlong markahan, ikalimang linggo, ikatlong araw. May mga sikat na anyong lupa sa Pilipinas. Ano-ano ang mga pamoso o sikat na anyong lupa sa Pilipinas? Saan matatagpuan ang mga ito? Mga bundok. Mount Apo, Bundok Apo, Davao. Pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Bundok Pulag, Benguet. Bundok Makiling. Burol, halimbawa, Chocolate Hills sa Bohol. Halimbawa ng Kapatagan. Kapatagan ng Gitnang Luzon. Halimbawa ng Talampas. Talampas ng Bukidnon. Halimbawa ng Lambak. Lambak ng Cagayan. Halimbawa ng Bulkan. Bulkang Mayon. Mount Pulag, Benguet. Bulkang Taal. Bulkang Pinatubo. Halimbawa ng Pulo, Palawan. Boracay Island, Aklan. Siargao Island, Surigao del Norte. Halimbawa ng Tangway. Tangway ng Bataan. Tangway ng Zamboanga. Halimbawa ng Disyerto, Ilocos Sand Dunes. Magbasa tayo. Ikatlong markahan, ikalimang linggo, ikaapat na araw. Ang Pilipinas ay may iba't ibang anyong tubig, at may sikat sa mga ito. Ano-ano ang mga anyong tubig sa Pilipinas? Sa inyong lugar. Mga anyong tubig, karagatan, ocean. Isang malawak at malalim na anyong tubig na bumabalot sa malaking bahagi ng daigdig. Dagat, sea. Isang maalat na anyong tubig na mas maliit kaysa karagatan at karugtong nito. Ilog, river. Isang mahaba at makipot na anyong tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar patungo sa dagat o lawa. Lawa, isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa at hindi dumadaloy. Look, bay,
Isang bahagi ng dagat na pumapasok sa lupa at may kalmadong tubig dahil napapaligiran ito ng lupa sa tatlong bahagi. Golfo. Isang malaking bahagi ng dagat na mas malalim at mas malawak kaysa look, at pumapasok din sa kalupaan. Bokasayon o sapa. Isang maliit at mababaw na anyong tubig na dumadaloy mula sa kabundukan. Talon. Ang talon ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar pababa, gaya ng bangin. Batis. Ang batis ay isang maliit na anyong tubig na dumadaloy at karaniwang nagmumula sa bukal o bundok. Ang bukal ay anyong tubig na kusang lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Ang latian ay isang anyong tubig na mababaw at laging basa, kadalasang may mga damo, putik, at lumot. Ano-ano ang mga pamoso o sikat na anyong tubig sa ating bansa at saan sila matatagpuan? Halimbawa ng dagat, Philippine Sea, Philippine Trench. Matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas, malapit sa mga isla ng Samar, Leyte, at Mindanao. Sulu Sea Tabataha Reefs Natural Park. Matatagpuan sa pagitan ng Palawan, Mindoro, at Sulu Archipelago. Halimbawa ng ilog. Cagayan River. Pinakamahabang ilog sa Pilipinas, matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan Valley sa Luzon. Ilog Pasig. Dumadaloy mula sa Laguna de Bay papuntang Manila Bay, matatagpuan sa Metro Manila. Ilog Agusan. Isa sa pinakamahabang ilog sa Mindanao, dumadaloy mula Agusan del Sur papuntang Agusan del Norte. Enchanted River, Hinatuan, Surigao del Sur. Halimbawa ng lawa, Laguna de Bay. Pinakamalaking lawa sa Pilipinas, matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon. Halimbawa ng talon, Maria Cristina Falls. Matatagpuan sa Iligan City, Lanao del Norte. Kilala bilang pangunahing pinagkukunan ng hydroelectric power sa Mindanao. Pagsanhan Falls. Matatagpuan sa Laguna, isa sa pinakasikat na talon para sa mga turista. Coasan Falls, Cebu. Halimbawa ng look, Manila Bay. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Metro Manila, kilala sa magagandang paglubog ng araw. San Juanico Strait. Matatagpuan sa pagitan ng Samar at Leyte, kilala sa San Juanico Bridge na nag-uugnay sa dalawang isla. Letter ing at the end of the words. English. King. Sing. Ring. Sling. Bring. Walking. Playing. Sleeping. Reading. Studying. Ikatlong markahan. Ikalimang linggo. Ikalimang araw. May mga alamat tungkol sa pinagmulan ng mga anyong lupa at tubig sa Pilipinas. Ano ang halimbawa ng mga alamat tungkol sa pinagmulan ng mga anyong lupa at tubig sa Pilipinas? Alamat ng Bulkang Mayon. Sinasabing ang Bulkang Mayon ay nabuo mula sa kwento ng trahedya ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at Panganoron. Ayon sa alamat, matapos mamatay si Magayon, ang kanyang katawan ay inilibing at kalaunan ay naging isang perpektong hugis ng bundok. Sinasabi rin na ang patuloy na pagsabog ng bulkan ay tanda ng kanyang galit o lungkot.
Alamat ng Pinatubo. Ayon sa alamat, ang bundok Pinatubo ay nabuo matapos ang isang malupit na alitan ng dalawang higanteng magkapatid na si Apo na Malyari at Apo Malyari. Dahil sa kanilang pag-aaway, nagkaroon ng malaking pagsabog na nagresulta sa pagkabuo ng bundok. Alamat ng Hinulugang Taktak. Ang Hinulugang Taktak ay sinasabing pinagmulan mula sa kampana ng simbahan na itinapon sa talon dahil sa labis na ingay nito na nagdulot ng pagkayamot sa mga tao sa paligid. Ang kampana ay hinihulog sa ilog, at doon na rin nabuo ang talon. Alamat ng Bunok Makiling. Si Maria Makiling ay isang diwata na tagapangalaga ng Bundok Makiling. Kilala siya sa kanyang kagandahan at kabutihan. Tumutulong sa mga tao at nagbibigay ng kanilang pangangailangan. Gayunpaman, nasaktan siya dahil sa pagkabigo sa pag-ibig at kawalan ng pasasalamat ng tao. Dahil dito, unti-unti siyang naglaho, ngunit nananatili ang kanyang presensya sa bundok, nagbabantay at nagpapalala sa tao na igalang ang kalikasan. Alamat ng Chocolate Hills. Ayon sa alamat, ang Chocolate Hills ay nabuo mula sa luha ng isang higanteng si Arogo, na nawasak ang puso matapos mamatay ang kanyang minamahal. Ang kanyang mga luha, ng isang higanteng si Arogo, na nawasak ang puso matapos mamatay ang kanyang minamahal. Ang kanyang mga luha ay natuyo at naging maliliit na burol. Alamat ng Lawa ng Sampalok. May isang mayaman ngunit mapang-abusong mag-asawa na tumangging magbigay ng pagkain sa isang matandang pulubi. Ang matanda pala ay isang diwata. Bilang parusa, ang kanilang lupa ay lumubog at naging lawa. Alamat ng Pulo ng Siargao. Kwento ng isang diwata na nagtatampisaw sa dagat at nahulog ang kanyang mahiwagang kwintas. Ang bawat perlas ng kwintas na bumagsak sa dagat ay naging mga isla na bumubuo sa Siargao. Magsulat at magbasa tayo.